Nauwi sa habulan ang pag-aresto sa umano'y tulak ng droga sa Cavite. Sa ilog na, inabutan ng Noveleta Police ang suspect na sinubukan pang tumakas. Nakuha sa kanya ang 3 pakete ng inilalang shabu at marked money. Sabi ng suspect na dati nang nakulong sa illegal na droga, nataranta at natakot siya kaya tumakbo. Nawala naman ang service firearm ng isang pulis na tumalon sa ilog para habulin ng suspect. Di napigil ng masamang panahon ang kilos protesta ng ilang grupo para singilin ang administrasyon sa araw ng SONA ni Pangulong Marcos. Nakatutok si Mark Salazar. Tayo ngayong araw ay paninindigan! Kagaya ng taunang paniningil ng kontra-administrasyon sa mga pangakong anilay na pako, singsidhi ng nakaraan ang paraan ng paniningil ngayong SONA 2025. Masama ang panahon na mag-ipon-ipon ng mga rallyista sa Commonwealth, Tandang Sora, alauna ng tanghali kanina. Sa kanilang pagmarcha, palapit ng batasan, isinisigaw nila ang mga pasakit na matagal na raw hinihingian ng solusyon sa gobyerno. Mga isyu ng sikmura ang pangunahing tema at mga pulisiya ng gobyernong mas nagbabaon umano sa mga mahihirap sa kanilang kahirapan. Ang aming palawagan, kasiguruhan sa trabaho, hindi mas layoff. Kaya ang sigaw ng mga kawani ng gobyerno, right-sizing law, ibasura! Hanggang sa may St. Peter Parish Church sa Commonwealth lamang ang permit ng rally, kaya dito nila isinagawa ang main program. Kasama sa programa ang singilan ng accountability ng mga pinakamatataas na pinuno ng bansa. Marcos, singilin! Na bigla at nagalit, nabigla dahil hindi ko akalain na magkakaroon ng ganong desisyon ang Supreme Court na nagdaragdag siya ng probisyon sa konstitusyon na hindi naman dapat ay tinignan niya muna yung pagbibigay ng hustisya at pananagutan at accountability ni Sara Duterte. Halos buong araw naging masikip ang daloy ng trapiko sa Commonwealth papuntang Fairview dahil 4 sa 7 lane ng Commonwealth ang inukupa ng rally. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nagtipon din malapit sa kanto ng Batasan Road at Commonwealth Avenue ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilan sa kanila, isinakay pa ng MMDA truck. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagkulay pula ang bangketa sa Commonwealth Avenue sa tapat ng POA o Commission on Audit dahil sa pagtitipon ng mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa tatay, mula hanggang sa anak, nandito pa rin kami lumalaban na loyalista. Bukod sa mga loyalista, may ilang grupo rin ng mga taga-suporta raw ng Pangulo na sakay ng mga truck ng MMDA. Habang nagbababaan, may isang muntikan pang madisgrasya. Ay! Okay ka lang? Okay ka lang, ma'am? Supporter ba kayo ni BBM? Ganon? Okay. Bakit sakay kayo na MMDA truck? Wala po kami servicing. Nakisabay na lang po kami. Tinanong namin sila, ano-ano ang mga gusto nilang nagawa ng Pangulo sa 3 taon na nito sa termino. Wala nga yung patayan masyado. walang mga AJK. So, peaceful sa 3 years niya. Mababa po yung bigas, 29, tapos 30. Yung gaya dati, 60. Laking bagay na rin yung nawawala. Nagkakaroon na ng allowance yung mga bata. Ako meron 1,000, meron 2,000. Quarterly, sa DSWD. Tumataas yung sahod. Kailangan tumaas pa. Tumataas ang bilihin. Tumaas ang bilihin. Pataasan niya ng sahod. Tumataas. Pataasan niya ng sahod. Pataasan niya Pero ng bigas. tumaas naman po kahit pa paano. Tulad yan, may discount kami sa train ng mga senior. May mga nagagawa naman po siyang maganda eh. Tulad ng ano po? Na mga sumasaklolo po sa mga nabahaan, yun lang po. Ano ang pinaka gusto niyong nagawa ng Presidente?
Napababa bigas. Napababa daw po yung ibang bigas. Sa inyo po, yung naman Yung sa akin na may trabaho po ako. Sa gitna ng pagtitipon, may attendance check ang grupo ng mga Marcos loyalists dahil marami umano silang chapter. Sabi ng isang nagpapa-attendance na nakausap ko, wala naman itong kapalit. Bago magtalumpati ang Pangulo, inulan ang mga taga-suporta. At kalaunay, unti-unti ring nag-alisan. Hindi rin kasi nila mapapanood dito ang talumpati ng Pangulo dahil nawala ng internet signal sa lugar at walang nakasetup na screen sa kanilang pwesto, hindi tulad nung nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Itinaon sa sona ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero ang kanilang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Bago niyan, may mga pamilya pang lumuwas pa Maynila mula po Samar at Leyte para sa investigasyon. Narito ang aking pagtutok. Sinamantala ng mga pamilya ng mga nawawalang sabongero ang araw na ito ng sona ng Pangulo para maiparating ang panawagang tutukan ang kaso. Luminya sila sa kabaan ng Commonwealth Avenue, bit-bit ang mga larawan ng mga kaanak na nawawala, pati ang panawagang hustisya. Sa isang punto, nagpukol sila ng itlog sa tarpaulin ng negosyanteng si Atong Ang na una ng itinurong mastermind ng whistleblower na si Dondon Patidongan alias Totoy. Nananawagan po kami kay Pangulong BBM na sana malutas na niya itong problema namin sa missing sabongero. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Ang pero dati na niyang itinanggi ang alegasyon. Nitong nakaraang linggo, dumating sa Maynila ang mag-inang sina Carmelita at Rochelle Teposo. Ina at kapatid ni Ariel Teposo, isa sa mga nawawalang sabongero. Nagpakuha na sila ng DNA. Umaasang tutugma ito sa isa sa mga umunoy labi ng taong nasisid sa Taal Lake. Ako pumunta ako sir dito, sumama kay kung gabi hindi ako nakatulog, hindi ako pinakakatulog ng anak ko. Nananaginip ako sa kanya nga, nanay, tulungan mo ako dito. Kunin mo ako dito dun sa linalagyan niya. Mula naman sa Leyte, lumuwas din sa Maynila para magpa-DNA test ang ina at asawa ng nawawalang si Nazareno Bescante. Sabi ni LG Bescante, nakapagpadala pa ng update ang kanyang asawa mula sa loob ng sabungan hanggang sa hindi na ito makontak. Hindi na sumagot. Tawag ako ng tawag, wala nang sumasagot. Sabi ko, ano nangyari doon? Patay mo ang cellphone o ring lang na ring? Nagre-ring pero walang sumasagot. Tapos nung pinatay yung cellphone. Kasamang nawala ang kanyang kapatid na si Ricky Boy na nakapagpadala pa raw ng litrato mula sa loob ng sabungan. Sa kapatid ko po na si Ricky Boy, Ignacio, kung nasaan ka man ngayon, Hindi alam kung ano nangyari sa mama natin na wala siya dahil ng pagkawala mo, marami po siyang iniisip at saka nagkomplikasyon po siya. Ang litrato ni Ricky Boy isinumiti na ng kanilang pamilya sa PNP-CIDG kasama ng kanilang mga salaysay, sina Teposo, Ignacio at Bescante, kasama ng mga menor de edad na sina Maison Ramos, 14 anyos, at John Paul De Luna, 17, ay sabay-sabay na nawala December 30, 2021 makaraang mag-derby sa Santa Cruz, Laguna. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok, 24 oras. Mahal pa rin ang gulay sa ilang pamilihan dahil pa rin sa epekto ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Kamustahin din natin ang presyo ng karne at isda sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Bagaman may mga gulay nang nagmura kanina kumpara kahapon, malayo pa rin ang presyo nila kumpara nung bago humagupit ang mga bagyo. Kabilang dyan ang mga gulay galing Baguio tulad ng carrots at repolyo. Ayon sa ilang tindera, dahil mahal kahapon, maraming natira ngayon kaya bahagya silang nagbaba ng presyo. Lalong masisira yung paninda, mapera na lang. Tatabla na lang yung ngayon, basta mapera na lang, mabawi lang yung kahapon na tira. Pero karamihan di pa rin nagbago ang presyo kumpara kahapon at mas malayo pa rin ang presyo kumpara nung bago bumagyo. May landslide sa Baguio, so naapektaran yung ibang biyahero. So yung
bumiyahe lang bale, yung mga malalaking truck, mga maliliit na biyahero, hindi nakababa. Wala pong choice kasi kailangan pa rin bumili kasi kailangan ng pang-araw-araw eh. So, ang nangyayari instead na bumibili ka ng dati ng mga kilo-kilo, so bali tingi-tingi na lang muna para makatipid. Wala naman galaw sa presyo ang karne at isda maliban sa manok na nagmura pa ang presyo. Sa Balintawak Market, isa sa mga bagsakan ng gulay, hindi na iiba ang kwento. Hanggang 200 pesos ang iminahal ng ilang gulay, lalo na yung mga galing Baguio tulad ng repolyo, lettuce, Baguio beans at cauliflower. Nahirapan silang mag-ahon ng gulay. Ilang araw tayong binagyo o ilan ang ulan ang bumuhos sa atin. Yung mga soup niyo, siyempre maninibago. So paano yung... Maninibago sila pero ano man wala silang magawa kasi siyempre kailangan. Sinusubukan pa namin makuna ng komento ang Department of Agriculture. Bagamat nauna nang sinabi ni DA spokesperson Asek Arnel de Mesa na sa kabila ng mga nagdaang bagyo, walang inaasahang malaking pagtaas sa presyo ng mga bilihin lalo't karamihan sa mga nasa lanta, mga katatanim lang. Karamihan naman ng mga na-damage ay nasa early vegetative stage, partially damaged, yung karamihan about 90%. This can be easily recovered pag nagtanim na sila ulit, especially for rice and corn. Para sa GMA Integrated News, daan natin kung nakatutok 24 oras. Isang probinsya ng Pangasinan sa matinding pinadapa ng manalasa ang bagyong Emong sa bansa. Marami sa mga residente hindi alam na kung paano babangon. Kaya sa ilalim ng Operation Bayanihan, hatid ng GMA Kapuso Foundation ang tulong sa 7 munisipalidad doon. Lumakas bilang typhoon category bago naglandfall ang bagyong Emong sa bayan ng Agno sa Pangasinan. Dala nito ang malakas na ulan at hangin. Nilipad ang bubong ng mga bahay, nabuwal ang mga puno at poste. Hanggang ngayon, wala pa rin supply ng kuryente sa probinsya. Problema rin ang supply ng tubig. Kaya mga residente, hirap sa paglilinis, lalo na natagal din ang yero sa kanilang kusina. Wala pa pong kuryente, sabi po nila, baka abutin daw po ng buwan bago daw po maayos. Ganon din po, syempre yung tubig po kasi namin nakakonect po sa kuryente. Maghahanap kami ng mapag-iigiban. Maghahanap kami ng kung saan may tindang mineral kasi nagkakaubusan na rin po. Sa bayan ng Dasol, nasira ang diking ito malapit sa mga paggawaan ng asin. Ang ilang palaisdaan tuloy umapaw. Pagbangus kasi, pag ganun na apaw lahat, nagsisilabasan lahat. Lugi sa ngayon. Kasi sa tag-asin November, magbubukas na rin kami ng asinan. Kaya kailangan yung mga diking yan mapilapil lahat. Sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, malawakang relief operations ang isinagawa natin kahapon at ngayong araw. Sa mga bayan ng Agno, Bani, Bolinao, Dasol, Mangaldan at Sual at lungsod ng Alaminos. 26,000 na individual ang nabigyan natin ng relief goods, sabon at tubig. Sa Kapuso Soup Kitchen, handog natin ang Kapuso Congee na may itlog. Sa mga nais pang magpaabot ng tulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lowolier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Pagtatama po sa pinakita naming graphics ng botohan ng mga senador para sa Senate President ng 20th Congress. Kabilang po si Senador Tito Soto sa 19 na senador na bumoto para manatiling Senate President si Senator Cheese Escudero. Si Escudero naman kabilang sa 5 bumoto pabor para kay Soto. Hulikam sa Italy ang pagbagsak ng isang eroplano sa highway. Kitang-kita ang pagbulusok mula sa himpapawid ng eroplano bago po ito nagliyab. Pinalot ito ng makapal at maitim na usok. Agad rumesponde ang mga emergency crew para apulahin ang apoy. Sa incident report ng Aviation Safety Network, sinabi nitong nasawi ang 2 sakay ng eroplano. 3 ang sugatan, kabilang ang 2 nasaktan nang madamay sa sunog ang 2 dumaraang sasakyan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Suportado ng mga kalihim ang inilatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA, kabilang ang pagtugon sa problema sa baha
at abot kayang transportasyon. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, wala raw sasayanging panahon ang gabinete sa pagtugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Bilang tugon sa isa sa pinakapinalakpakang pahayag ng Pangulo sa SONA, tulad ng pagkain, tiniyak ni Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan na agad-agad isusumite at isa sa publiko ang kompletong listahan ng flood control projects sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. It will be open to the public how effective yung nakumpleto at saka yung sinasagawa para open, para tignan din nila kung tama ba yung pinaglalagyan ng mga proyektong ito at yun naman, graft yun. Graft and corruption yun. Hindi dapat sa mga magkaroon ng legal, mga legal process ng sanctions yan. Agarang aksyon ang tugon ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa isa sa mga pangunahing hakbang na pagbuhay ng programang Love Bus na dating sumimbulo ng abot-kayang transportasyon noong dekada 70 at ngayon ay gagawing libreng sakay sa buong bansa. Kaya sa transportation, yung mga sinabi niya na idadagdag pa nating serbisyo katulad ng pagbuhay ng Love Bus at gawing libre yon sa buong bansa, hindi lang sa Metro Manila, gagawin na natin yon agad-agaran. Bago raw matapos ang taon ay mamamasada na sa buong bansa ang mga Love Bus. Bukod sa libreng Love Bus, isa sa mga direktiba ng Pangulo ay ang agaran at ganap na paggamit ng mga Dalian train sa susunod na taon na matagal nang hindi napapakinabangan. Mel, sa dami ng mga infrastructure projects na pinanggit ni Pangulo sa kanyang SONA, hindi niya naidetalye kung saan kukunin ang pondo. Bagay na aabangan daw ng mga nakinig na mga mambabatas para ito ay mapondohan. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Batasang Pambansa. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Nakulangan ang ilang mambabatas sa mga nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Kabilang po ang kawalan ng tugon sa online gambling. Pero may mga natuwa naman sa plano niyang pagpapanagot kaugnay ng flood control projects. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa mahigit isang oras na talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, hinintay umano ni Senadora Riza Ontiveros na mabanggit ang plano ng administrasyon para maitaas ang sahod ng mga manggagawa, pero hindi ito nabanggit. Wala rin aniya tungkol sa problema sa online gambling. Nagustuhan naman niya ang pagbanggit ng Pangulo sa pagpapanagot sa mga questionabling flood control projects at planong pagpapaganda sa serbisyo ng tubig. Walang pagbanggit sa wage hike. Manipis na manipis itong SONA tungkol sa ating mga manggagawa. Sinabi ni Presidente, accomplishment yung 20 pesos per kilo na bigas. Pero ilang economists na ang nagsasabi sa atin, hindi talaga sustainable yan. Okay rin aniya para kay ML Party List Representative Laila De Lima ang matapang nababala kaugnay sa flood control projects. Pero kung katiwalian aniya ang pag-uusapan, tila may nalimutan daw banggitin ng Pangulo. ICC, yung pagpapanagot sa dating Pangulo at saka yung mga ibang matataas na opisyal responsible for those thousands of deaths during the war on drugs. And then yung sa confidential intelligence funds, yung sa Vice President. This is the time now for him na ipakita niya na maano rin pala siya. Strong din pala siya. At bagamat tinalakay ng Pangulo ang pagpapabuti sa lagay ng edukasyon, nabitin si Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Kailangan kasi natin mawala na tayo dun sa ibaba pagdating sa reading, math, science at critical thinking. Wala akong narinig kanina na patungong solusyon doon. Malaking problem natin with out-of-school youth. 25% ng youth natin ay out of school. Ang pagbibida ng Pangulo kaugnay sa mga benepisyo ng PhilHealth, hindi naman agad binili ng ibang mambabatas. Kailangan daw abangan kung matutupad ang mga ito. Actually, this is a reaction to all of those scandals. But
the key is not only the talk today. Will the people under him actually carry it out at may tunay na reforma dito? So yun ang aabangan natin. Kung bibigyan ko ng grade itong SONA ng Pangulo, ang ibibigay ko incomplete. Bitin na bitin tayo. Kasi yung mga nabanggit nga, ito yung mga regular functions ng gobyerno na dapat ginagawa day in, day out. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ready na ba kayong mag-step in sa mundong nangyayari ang worst nightmare ng gising? Bago mapanood sa July 30 sa big screen, the horror feels is catching sa black carpet premiere night ng pelikulang P77 starring Barbie Forteza. Makichika tayo live kay Aubrey Carampel. Aubrey? Di na kailangang maghintay ng Halloween dahil kahit Hulyo pa lang, magsisimula ng manakot ang pinakabagong GMA Pictures at GMA Public Affairs movie na P77. Mala early Halloween treat ang black carpet premiere ng P77 movie, ang horror drama film na pinagbibidahan ni Kapuso primetime princess Barbie Forteza. Present sa premiere night ang iba pang cast, gaya nina Gina Pareño, Jackie Lu Blanco, Carlos Sigonreina, JC Alcantara, Ewan Micael at ang direktor ng pelikula na si Derek Cabrido. Present din si GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion. Dumating din ang Kapuso Award-winning hosts na sina Jessica Soho at Atom Araulio. Gayon din ang PBB Celebrity Collab Edition housemates. Sa pelikula, gumaganap si Barbie bilang si Luna na hinar bilang cleaner sa isang penthouse na puno ng misteryo. Very complex daw ang karakter ni Barbie kaya na-challenge siya sa pagganap bilang si Luna. Narito ang ating panayam sa bida ng P77 na si Barbie Forteza. I'm just so overwhelmed right now kasi ang ganda ng setup ng aming premiere night. Pinagkaabalahan talaga and ang daming tao. I'm so happy. Ang dami kong friends, ang daming guests na kahit bumabagyo nandito tonight para mapanood ng P77. Full support din ang other half ng barda na si David Licauco, ang kanyang Beauty Empire co-star na si Sam Concepcion. Nakita na rin nating dumating si Sangretera Bianca Umali at parating pa si Asia's multimedia star Alden Richards. Ito malalapit na kaibigan niya ni Barbie. At sa July 30, magsisimula ng manakot sa mga sinihan ang P77. Yan muna ang latest happening dito. Balik sa iyo, Iya. Maraming salamat, Aubrey Carampel. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.